So meron ka lang certain volume na pinoproduce, ayaw mo na more than that. Tinitingnan namin yung timing ng panahon. Pag gumanda yung political ng Pilipinas, Politika. kami? Magpo-full blast kami. Kasama talaga yung politika. Paano naging involved yung politics doon sa mo sir? Sa decision making mo Depende na lang sa suporta kasi ng gobyerno. Okay. Kasi may mga, hindi na ako magsasabi kung sino mga presidente or sino mga nakaupong DA secretary. Pag maganda yung palakad ng mga government official, siyempre gagandang industry natin. Okay. Yung investment namin, dadagdagan namin. Parang ngayon, dahil nga maraming importation, ang capacity namin ngayon nasa 20 to 25% lang. Marami kaming fish pond na walang buhos. Ibig sabihin, kaya nyo mag-produce ng madami. Hindi Sobra. lang talaga po pwede kasi nga maraming import. Maraming import. Yung market Siyempre, na kumbaga, ang ginagawa lang namin, nagbubuhay kami for the sake na may kakainin yung tao. So halos hindi ka na kumikita. Sabi na nating break even, nalilibre na lang yung pagkain ng mga tao. Yun na lang. Oo, para na lang habol mo. sumeldo yung mga tao, mabuhay yung pamilya nila. Kaya sinabi mo, hindi na to agribusiness. Sabi, na to? agribusiness how it works, di ba? Agribusiness how charity works. Yung Teka sir, nalito ako. Ano ang ini-import ng gobyerno? Bangus? Halo-halo. Halo-halo. So, Nakikipag-compete siya sa market. nakikipag-compete yung bangus sa ibang species Oo. na imported. Na imported. Like, galunggong. May galunggong, may salmon, may halo-halo na yan eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect Year 3 sa August 8 na po yan sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration at meron pa tayong early bird discount hanggang end of May. Sir, Bale, bakit Fabia Farm, bakit West Crop? Yung Fabia Farm, yan yung farm. Yung West Crop, yan yung distribution side ng sales. And sales. Kumbaga magkaibang business entity. Distribution ng feeds yun, yung West Corp. Bale si West Crop, West Crop. tawag doon 6 years na. I see. Bale si Fabia Farm, minaana namin na negosyo. Si brother ko nung nag-mayor siya. Bata pa siya rito. Ako yun, yung naka-polo barong na payat. Saan? Ito sir, ito. Bata pa ni Sir, Nung nag-mayor siya. Ito sir, father mo. Father. Yung kabila pa pa. Baka yung kabila. Kaninong sombrero ito mga ito? Kay father. Talaga? Collection niya? Si brother, hindi naman na kami pinapakialaman kung baga sinusuportahan na lang kami. Big time naman si Kuya mo. Mas ang ganda ng package. Ito yung imported sir. Imported to. Ito yung galing Vietnam. 10 kilos lang ito. Si mother. Alam mo mga Naglalakad. Kaibigan ni kuya. Mag-ano sila dito, mag-video-video. Sa farm manager. Oo. Kumbaga yung father niya, kumbaga magkasama na sila ni father ko nung araw. Kasi pinsan buo sila eh. Tapos ngayon, pag nung pagkabata namin, nung lumaki kami, magkasama na kayo. Hindi na nalayo. harvest tayo ngayon sir, no? Oo, bali, ano tawag doon? Ibang barangay pupuntahan natin.
Bali ito kasi ito nursery farm, meron tayong grow out. Tapos yung pupuntahan natin, grow out din. Yeah. List namin, pero ni-stop operations ko muna. Eh kung kinargaan ko yan nung nakaraan, hindi umapaw na rin. Buti nga hindi ko nabuhusan, kundi laki-lugi niyan. 22 hectares yan. Oh. Mahina 10 million dyan kapag nadali. Kaya nga. Yung 22 hectares. Hmm? Yung 22 hectares. 22. Pakilala natin si Sir Paul Fabia. At dito tayo sa Binmale, Pangasinan. Bali second generation na ng Yeah. nagpi-fish pond. Bali si father yung Yung original. Oo. So ilang years, gusto ko yung dialogue na yun. Ilang years ka na sir sa sa aquaculture? Si father nag-umpisa 1970. Oo. Technically, pinanganak ako ng 1983 eh. Oo. Ibig sabihin nun, parang 1983 ako nag-umpisa. Sinabi ko, 42 years old lang ako, pero I'm into aquaculture For 56 years. Kasi pati sistema, nakuha natin eh. In-adapt mo lahat. Pati mga tao, minana mo. Oo. Hindi lang assets ang mamanahin mo, pati liabilities. Nung naging over ka, dala-dala mo yung mga lahat ng responsibility sa Oo. mga tao, Oo. lahat. Tapos titignan mo, ilan yung pinapakain mong tao, gano'n. Oo. At si Sir Felix Ay, ng sir. ADM. Sponsor. So sila yung feed company na multinational bago sa Pilipinas pero worldwide. Pang ilang kayo sir? Worldwide. Number 1, number 2. Number 2. Number 2 Kahit worldwide. ano na lang. Bali, ang ginawa ni Father, yung mga fish pond, pinamana sa amin 3 magkakapatid. Oo. Tapos yung kay ate ko, Yung minana naman nila. tatlo na naman silang nagmana. Mm. Saan ka nakakita nagnenegosyo? Walang cellphone, walang messenger, walang Facebook. Until now, wala kang messenger. Wala. Pero may marketing arm tayo na gumagawa para dyan. Oo. So part ng ilog to sir. Ilog to. Pag diniretso mo to Dagupan. Oh. Interesting yung sinasabi mo sir na yung first time kong marinig yon na yung river meron lang siyang Carrying capacity. carrying capacity. So yung river kasi ang nagsusupply ng tubig, Oo, labas-pasok ang tubig natin. labas-pasok ang tubig sa palaisdaan. Ngayon kung nag-oversupply ka sa palaisdaan, meron lang kaya nung tubig sa ilog na pwede niyang i-maintain yung laman ng palaisdaan. Pag nagsobra ka doon, sir, ang magiging resulta, Yung dissolved oxygen maubos. mag-fish kill. Oo, mag-fish kill. Boss, may wire. So hindi lang pala yung stocking density mo doon sa mismong palaisdaan ang kinocompute mo. Oo, pati pati na- yung tubig sa ilog, importante rin na Kasama sa na-consider. Kaya kailangan Ganun pala yun. Kaya kailangan may mga technician tayo eh. Sila nagko-compute niya. Pati sa mga volume ng pagkain. Anong pangalan ni Airpass mo, sir? Ado Fabia. Sa Luciano. Don Ado. Si Ado. Don Ado. Si Don Aldo, nilagyan ng L. Kaya naging Aldo. Ah. Siya yung favorite na po eh. Siya. Oo. Halos ka-age mo na itong mga to. Mga Kaya pamangkin mo. parang sila mga kapatid. So kasama na sila sa mga mag-harvest. Ito, ilog din to, sir? Parang waterway ang tawag dito. Man-made to. Itong portion Man-made na to. at saka private. Kumbaga kasama na to sa titled land. Ito kay Don Mike. Ito, itong malaking to. Tapos yung napagitnaan dyan kay brother. Tapos yung susunod na naman kay Don Aldo. Sino nagmamanage kay sir? Kami-kami na lang eh. Ikaw na lang din nagmamanage? Oo, pero minsan hindi namin binubuhusan. Kasi Bakit? nakakatakot kung may bagyo or what, or natural calamity o halo-halo na dyan. Pati nakaw, kasama na dyan. Kaya hindi namin hindi lahat ng fish pan namin may buhos.
Kasi nakakatakot yung ano eh, nakakatakot ba malugi? So meron ka lang certain volume na pinoproduce, ayaw mo na more than that. Ano, tinitingnan namin yung timing ng panahon. Pag gumanda yung political ng Pilipinas, magano kami, magpo-full blast kami. Kasama talaga yung politika. Paano naging involved yung politics doon sa mo sir? Sa decision making mo Depende na lang sa suporta kasi ng gobyerno. Okay. Kasi may mga, hindi na ako magsasabi kung sino mga presidente or sino mga nakaupong DA secretary. Pag maganda yung palakad ng mga government official, siyempre gagandang industry natin. Okay. Yung investment namin, dadagdagan namin. Parang ngayon, dahil nga maraming importation, ang capacity namin ngayon nasa 20 to 25% lang. Marami kaming fish pond na walang buhos. So, kung tutusin kaya mo mag 100%, hindi ka nag-100% kasi hindi maganda yung... Oo. Siyempre, kasi baka pag malugi kami, paano kaming, kumbaga, paano si ADM? Ibig sabihin, kaya nyo mag-produce ng madami. Hindi Sobra. lang talaga po pwede kasi nga, maraming import. Maraming import. Yung market Siyempre, na kumbaga, ang ginagawa lang namin, nagbubuhay kami for the sake na may kakainin yung tao. So, halos hindi ka na kumikita. Sabi na nating break even, nalilibre na lang yung pagkain ng mga tao. Yun na lang. Oo, para na lang habol mo. sumeldo yung mga tao, mabuhay yung pamilya nila. Kaya sinabi mo, hindi na to agribusiness. Sabi, na to? agribusiness how it works, di ba? Agribusiness how charity works. Buti tinutuloy mo pa rin despite of yung mga challenges na ganyan. Hindi, balik, kami, di ba family kami tayo ng tawag doon ng mga farmer. Ako farmer. Yes. Kumbaga, dito na tayo lumaki. Oo. Nakapag-aral kami dahil dito rin. Kumbaga, maging legacy na ito ng family, kaya tinutuloy na lang namin na Kasi kung si brother ayaw na niya mag-fish pond, parang akong bunso. Ituloy mo na lang para na lang meron tayong kumbaga, magtuloy-tuloy na lang yung susunod na generation. Kasi dito namin binuo yung goodwill ng pamilya eh. Para nung araw, marami na rin napag-aaral si father, napag-aaral ng mga napatapos na pag-aaral dito, lahat kinuha eh. Nakita niyo yung 22 hectares, walang laman? Kaya nga. Grabe, no? 3 years nang walang laman yun. Yung Teka sir, nalito ako. Ano ang ini-import ng gobyerno? Bangus? Halo-halo. Halo-halo. So, nakikipag-compete siya sa market. Nakikipag-compete yung bangus sa ibang species na imported. Imported. Like, galunggong? May galunggong, may salmon, may halo-halo na yan eh. Lahat na ng klase kasi minsan kasi hindi mo mabasa kung ano pangalan ng mga packaging nila eh. So ibig sabihin, pag nasa palengke na, halimbawa, galunggong versus bangus. Kung mura yung galunggong na imported, mga nasa 50 pesos. Tapos yung bangus, 160. So bibilin ng masa yung 50 pesos. So hindi mabibili yung bangus. So ngayon, magbabawas ka ng production. Oo. Para mabawasan yung lugi. Pero tuloy-tuloy pa rin yung production. Matigas ang ulo namin eh. Parang ito, natumba pa ng bagyo, hindi pa namin napapagawa. So itong i-harvest natin ngayon, ilang hektarya to? 5 hectares? Under capacity to ngayon. 12,000 lang nilagay namin eh. Pero kung tutusin kaya dito, 40,000 eh. Ilan sir? 40. 40 ang capacity niya. 12 12 lang. 12,000 lang linagay mo. Siguro ang biomass natin dito, ang harvestin natin na biomass, sumayad tayo. Babaw? Mayad? Ang biomass natin dito, mga nasa 6,000 kilos. More or less. Yung ma-harvest natin, Yung ma-harvest natin ngayon. Mamaya tataas ang tubig. All in all, No, ilan yung ilang hektarya yung bangusan mo na yung buong bangusan mo? Bali nakamana ako ng 25 hectares. Tapos yun iba, lease na. Nililis mo. Ilan yung nilinilis mo? Siguro merong may 50. 50. Wow, ang laki rin ha. Yung iba binabayaran ko na lang yung lease. Kahit walang laman. Walang laman.
Kasi long-term lease yun. Long term, hindi ako makatras. May mga ano naman, akyat na tayo? Okay. Kaya pa boss ah. Kaya ba? Hindi madaling mag-balance. Okay. Okay lang. Oh. Kaya. Madaling umakyat, hindi madaling mag-balance. Bali itong fish pa na to kay brother. Okay. Lang. Yun, kay Don Aldo. Yung susunod. Ito yung sa akin. Ito yung sa'yo. Bawat butas, ilang hektarya to, sir? Ito dalawa. Kay Sir Joe, Mm. itong sa'yo, parang ganun din. Nasa 5 to, 3 kaon to. Mas malaki to. So, ang sistema ng harvesting natin ngayon ay partial o full? Full na. Full na to. Kasi 12 12,000. Kaya ano lang. Pero pag may mga fish pan kasi na o fish pan na 100,000 na laman. Ayan, yung mga pinag-partial yun. Kasi hindi kayang absorbin ng market yun. Market naman. Ito na yung pinsan namin. Ay, kuya. Ano namin dito, tawag doon. Siya yung nagpalaki ng isda dito. Oh. Ang sistema mo, bawat butas may kanya-kanyang farmer na in charge. Paano yan? Sharing kayo, ganun? Anong tawag doon? Parang salduhan na lang eh. Okay. Tapos kapag kumita, bonus mo, ganun lang. Napatapos na rin niya yung mga anak niya. Mga anak niya. Dalawang pulis na rin, tapos isang Kaya parang nandito pa rin sa akin, para bang ayaw na lang niyang mag-retire kasi para may gawin lang. Hindi na dahil nandito Kailangan sa akin. pa niya. Dahil nandito siya sa akin kasi para bang na lang, kumbaga yung nakagisnan na lang na Sayang, no? Sayang yung mga butas na hindi nalalagyan. Pero pagdating ng panahon, magagamit natin. May mga yung may landowner, for example, ang lease namin 10 years, nag-expire yun. Minsan ayaw na nilang ibigay sa ibang tao, ayaw nilang kausap yung ibang tao. Sa iyo pa rin? Oo. Kasi para bang sa tagal mo nang nirerentahan, hindi ko na ibibigay sa iba pag nagkapera ka na lang at saka mo na lang buhusan. Sabi. At saka na lang tutuloy yung yung renta. May mga ganon. Yung tinuro kong 22 hectares, 3 years nang walang laman. Pero ang sabi sa akin ng may-ari, bayaran mo na lang yung tax. Yung tax na lang. Oo nga naman. Kulang-kulang Malaki rin ba yun? Kulang-kulang 100,000. Tax lang. Yearly? Yearly. May 100,000. Kulang-kulang. Grabe, no? Binabayaran ko for lang, kumbaga parang may lang tayong tinatawag na parang option money. Pero kung ililis mo 'yon, na rin 'yun, milyon na rin. Yung mga may-ari na yan, bakit hindi na nila hindi na sila nag-grow dahil tumanda na, walang magmamana. Imaginein mo, sila magkakapatid, tapos meron silang tagdadalawang anak o 3. Nasa Amerika pa. Mga anak. May mga established na rin yung buhay, may Kasi kaya sila na rin. nagtandaan na. Oo. O meron silang ibang negosyong pinagkakaabalahan na hindi ka mabibilad. Hindi ka mangungonsumisyon. Hindi sasakit yung ulo mo. May sakit ng ulo, lahat naman ng negosyo, pero hindi ganito kasakit ang ulo. Sobrang sakit ba? Sobrang sakit ba? Hindi sasapat yung yung 3 biogesic na pinagsabay-sabay. Kailan nag-start humirap ang palaisdaan ng bangus? Gradual naman yan eh. Gradual. So medyo hindi yung nararanasan natin ngayon, hindi yan instant. So ilang years na yan na unti-unti na pabawas kasi from year 2000 hanggang 2020 para bang dahil ang kalaban mo lang environmental factors. Kaya umihina ang production. Plus of course yung nauso yung mga cages. Na lang rin, nabawasan na lang ang kita namin dahil sa competition. Okay. Nag-oversupply. Pero hindi mo naman masasabi na mahirap talaga. Okay. After pandemic, doon na, wala na, tapos na. Literally dying? Hindi naman. Dying? Parang nasa ICU yata? Okay. Parang coma.
Antayin mo na lang siya na ano, ng miracle para Mabuhay. para mabuhay yung industry. Again, going back because of the importation. Oo. At saka yung government, hindi ko alam basta marami silang ginagawa. Ito, alam nito. hindi na lang siya magkikwento, baka ano tayo. Kung sa bagay, government, pwede mong batuhin ng mga ano yan. Kasi meron tayong free speech, di ba? Huwag ka lang specific name and yung hindi ma-prove na may galit ka sa particular na tao na to. Ang tawag doon, walang malicious intent. Totoo. Ay, nako. All industries All industries. Depende sa industry. May mga industry naman na okay. Okay. Like ano yung mga industries na okay? Sa agriculture, ha? Oo, agriculture. Wala talaga, di ba? Hindi, magkakamot na lang ako ng ulo. By the way, ginagawa po nila, nagpi-prepare sila. Ayun, sir. Yung net na yan, Oh. ilalagay sa dulo. Aha, and Tapos then, ilalatag. Pag nakalatag na yan, oh. ipapay ko Igaganon nila. Oo. Oo. Hanggang sa mapunta dito sa Sa isang gilid. Oo. Ito pa rin yung traditional na harvesting, sir. Oo. No? Traditional pa rin kasi yung Pilipinas naman hindi naman nag-improve sa technology. Kasi kung lagi ka namang hindi kumikita, paano mo improve yung I-improve. system mo? Paano ka magiging efficient? Sabi nila, hindi, kailangan mo mag-improve para maging efficient ka. Oo, yung alang, kung kung wala namang pumapasok na pera, Nakita. paano yung di ba? Paano mo siya i-improve? Tama. So kahit anong gawin, promotion ng gobyerno for modernization, new technology, equipment, kung bottom line, yung farmer hindi kumikita, Wala. hindi yan mag-a-adapt. Wala. Yeah, totoo. Okay, magbigay sila ng libreng gasolina. O di nagkaroon ng gasolina yung farmer. Nagkaroon ng gasolina yung mga ngingisda. Pagkahuli nila ng isda, Wala namang bibili. walang bibili. Kung hindi naman, binenta nila. Anong tawag doon? Sobra mura. Palugi. Baka mas nagabono pa sila. Palugi dahil, binenta ng palugi dahil. Dahil kumbaga, syempre kung halos walang bumibili. So si buyer ang magdidictate na kung anong presyo. Anong presyo? Ganun pa rin talaga ngayon. Hindi kayo pwedeng magsabi ito yung presyo. Supply and demand tayo. So laging sila. Kung ano sabihin nila, go ka. Para nag-usap kami sa MAPA President kahapon, si Don Aldo, nagmi-meeting kami. Ano ibig sabihin ng organization? Sa mapa. Sa MAPA. Ano ibig sabihin? Samahan na Mangbabangus ng Pangasinan. Pero hindi lang Pangasinan ang hawak noon. Kasi marami na siyang mga tropang mga mga government official. Okay. Kaya napapangiti ako pag government official. Public officer. Public servant. Okay. Okay, sir. So, anong nangyari doon sa meeting nyo? Imi-meeting ko lahat ng mga yung mga consignation, mga tawag doon, yung mga growers, mga Oh. para mapaganda pa natin ng presyo, may stabilize natin. Oh. Tama naman yung ginagawa mo. Pero it only comprises of 5%. Yung 95%, wala ka na magagawa. Bakit 5% lang? Yung pwede niyang may contribute. Kahit anong effort mo. Parang ganito. Parang may nabasa ako doon sa strategic management and nag-aaral pa ako. Oh. You're doing the right thing, but you don't do it properly. Okay. Or versus, you don't do the right thing, but you do it properly. But you don't do the right thing. Bakit? Bakit magkaiba yun? Kasi, even if you do it properly, if you're not doing the right thing, wala. Waste lang siya. So, paano i-apply yun dito sa situation ng bangus ngayon? Itong organization, itong current problem. Sabihin na natin, itong kalaking ito, 2 hectares. Mahal na ang gas. Imamanual mo yan. At timbahan na lang gamitin mo yan. Hindi mo matatapos yan kahit 1 taon.
natanggalin yung tubig nito. Okay. Dahil gusto mo linisan. Okay. Parang ganun ang nangyayari sa industry natin. Pero kung meron tayong tamang sistema, tingnan mo, ang Philippines surrounded by bodies of water. Yes. Lahat. Mm. Kung meron tayong tamang sistema, itong agriculture natin, para i-drain ito, gagamit sila ng makina Mm. for how many hours, madidrain yan. Pero yung current situation natin ngayon, kung gusto mo siyang i-drain, you do it manually, tabo lang gagamitin mo, ilang hektarya yan. Ganun ang... Yun yung ano, yung simpleng explanation. So going back doon sa bakit despite of i-gather mo yung stakeholders, no, bakit 5% lang ang kaya mong ma-solve improve doon na sa improve. problema? For example, unang-una sobrang baba, sobrang liit na margin mo. Sobrang liit. Sobrang liit. Yung sobrang liit na margin, sabihin mo ng 5 to 10% na lang yan. Pag sinarte ka, meron kang 20. Ano, Papa Chris? Morning, Papa Chris. Tawag doon, 20%. Tapos noon, meron kang 3 harvest sa isang taon. Nako, nag-invest ako ng 1 million, jackpot! Tumita ako ng 200,000. Yung next, 1 million, uy, kumita ako ng 100,000. Eh di, within a year, meron ka ng in less than a year, meron ka ng 300,000. 300, Yung pangatlong harvest mo, kung hindi ka mananakawan, minsan nananakawan, maubos yan eh. Buong laman. Halos lahat, walang matitira. Paano na nagagawa yun? Eh, pag nalasing yung bantay mo, wala na. Yun lang. Pero hindi na maraming factor eh. Okay. Kasi yung iba, minsan yung bantay, di ba Sa Papa buwat. Chris, minsan, kahit hindi ka sa buwat, pag-akyat yan ng kubo, nakatutok na lang yung mga baril na kagano, tapos harvestin na lang yung... Tututukan siya. May mga ganun, iba pa yon. Eh kung 1 million yon, inarabas lahat, di lugi ka na ng 700 sa buong taon. Oo, nalugi ka na. Nalugi ka na. Oh, may nakaw. Tapos, tawag doon donation eh. Donation. May nakaw dahil fish kill. Kasi Fish yun ba kill, yung tama. Kagaya yung na-discuss fish kill. natin kanina. Yung kagabi. Oo, na may certain lang, Oo, para bang stocking density na kaya. Oo, tapos nung namatay yung isda ni Papa Chris, 36,000 na piraso. Kung magkano man yun, tuwang-tuwa ako. Kasi namatay isda ako, nalugi ako. Oo. Bakit ako tuwang-tuwa? Oo. Kasi pagtingin ko doon sa mga katabi ko, Mas marami sila. mas marami sila. Maliit pa pala yun sa'yo. Kung nalugi ako ng 1.5 million to 2 million, kung nalugi sila ng 10 million, hindi masaya pa ako. Ganun ang Swerte ka buhay pa, eh. Hindi, at swerte least ka may pa. karamay. Tapos yung baha, 45 tons sa lumabas. Oo. Si mother ko nalulungkot. Nalulungkot yung mga kasama ko. Ako, pare, let's celebrate. Sabi ko, bakit? May naiwan pa ba? Meron eh. Sige, inom tayo ng beer. 45 Tons. tons yung supposedly harvest mo, nakawala dahil sa bagyo. Oo. Pero masaya kami. Dahil yung kapitbahay mo, Yung kapitbahay ko naubos na rin eh. mas malaki na naman Oo, sa eh, kanya. may natira pa naman. Kailangan, pag nasa farming ka, ganun dapat ang mindset mo. Grabe. So sir, yung mga problems na na-mention mo, yung industry players, alam yan. Oo. Pero yung mga katulad namin na outsiders, parang first time namin naririnig yung mga ganyan. Kasi yan ang tawag doon kung ito yung kagandahan sa atin di ba? Nasa agribusiness kayo. At least kayo lahat ng perspective nakikita nyo. Oo. Eh kami, kumbaga ganito yon. Kung hindi ka naglalaro ng basketball o hindi mo alam na mayroong liga sa kabilang baryo. Ganun yun. So malaking factor din yan na kaya maraming mga farm owners na hindi na nagfa-farm. Yung iba, tinatabunan na yung fish pond, ginagawang subdivision, ginagawang commercial area. Pero marami pa rin naman yung katulad mo na tuloy-tuloy pa rin. Marami kaming matigas ang ulo. Kasi sasabihin, parang parang na rin kami nagsusugal. Oo. Di ba meron yung, kailangan para bumawi, buhos ulit. Oo. Para bumawi, buhos ulit. Hoping ka.
Lagi mong nag-hope. So in a year time, diba, 3 beses ka maghuhulog. Sa buong isang taon na yon, possible na the whole year, puro palpak yon? Meron, may pagkakataon. Meron din yung year na puro kita. Meron din. Oo, pero since after pandemic, wala na eh. Since pandemic to now, Oo, lugi. parang for example, nung 2000, nung ano, yung bagyong ano, may bagyo sa amin dati, 2008, 2009. Oh. Wash out yung ano, wash out ang, anong tawag doon, wash out yung isda, mapaw. Pero sa bilis namin naka-recover. Dahil? Kasi ano eh, natawag doon yung kumikita kami. Kasi pag may bagyo, yung presyo ng bangus, tumataas kasi kumukunti supply. Mabilis ang recovery. Ayun ang nilalatag nila. So hindi nangyayari yung ano, yung draining system para Dinedrain namin to. Tapos noon lalagyan pa yung para yung mga unwanted fish matanggal. For land prep na for prep na 'yon for the next cropping cycle. Kasi nag-imbento kasi yung hindi ko alam, nag-imbento daw yung gobyerno, 'di ba? Yung tilapia na hindi siya lumalaki pero design siya for production. Mas malakas silang kumain kaysa sa bangus. At ang presyo noon 5 pesos per kilo. 10 pesos per kilo lang. Kakain siya siguro ng worth 80 pesos na feeds. Tapos ibebenta mo na 10 piso. Yung tilapia yun. Anong strain yun? Dito ang tawag mulmol. Ang tawag sa ano, kasi mulmol kasi merong ano eh, Nunal. Yung nunal. Pagdating sa Bulacan, Pampanga, Gloria. Kasi di ba may yun ang ano, kumbaga isang dahilan yun kaya tumataas ang production namin. Cost mo. Nasubukan parang wild yun? Wild talaga. Kumalat lang? Sobrang bilis mag-multiply. Nasubukan namin isang kahon, 1 million ng lugi. Isang fish pen or isang fish pan, 1 million literal. Dahil doon. Kasi ang daming kinain na feeds. Yun ang pinakain mo. Nakiagaw sila sa bangus. Nakiagaw. Yung mga ganyan na mga lilito. Sobrang dami yan. Lalakas pang kumain ng feeds, pati natural food. May mga lumot. Okay, lumot. Ibig sabihin nun, itong fish pan na to, hindi pure feeds ang kinain. Okay. Kaya meron tayong tinatawag na organic part. So parang ano to, 50% organic, 50% ano? Siguro sabihin na natin commercial 60-40. 60-40. 60 yung commercial feeds. Oo. Tapos 40% na. Sabihin na natin. Pwedeng 50-50. Depende, makikita natin sa result ng kapag kinumpit ni Papa RJ. Kasi may technician tayo eh. Yung farm manager ko, kumpitin yung, pag nakakumpit niya yung FCR, alam na namin kung ilan ng persento ng nakain na natural food. Pero nung araw, in the 90s, kasi halos konti naman nagpapakain ng commercial feeds eh. Natural feeds naman nung araw eh. Ay, natural food. Natural food, yung Hindi lumot, lablab, pero plankton. hindi mo siya mabubuhusan ng ano, yung ganito kalaking area. Baka 5,000 lang ikarga mo. Konti lang yung stocking density mo. Oo, sa mga 10,000. Hindi kagaya ngayon, kaya namin 40. Oh, I see. Dahil sa commercial feeds. At saka ang, bago mo mapalaki ng 500 grams, siguro abot ka ng 8 months. Dati. Ngayon, 4 months lang. Parang ano, parang hybrid na siya na, ay parang ano, combination na siya ng commercial feeds ni Papa Felix. Kung sa bagay, HACCP certified eh. Puro ano naman yung ano niya eh. Healthy naman yung feeds niya eh. Tapos may healthy na natural food, mga algae. Yung pupuntahan natin, di ba sinasabi nila Bunuan Bangus? Dagupan Bangus. Kaya nga sinabi nilang Dagupan Bangus kasi yung market nandoon. Sa Dagupan. Pero sa totoo lang, nanggaling Bimali yan. Pwedeng Binmali, pwedeng Lingayen, pwedeng Dagupan. Isang river system lang yan. Yeah. Yung river. Kaya ba yung lasan ano eh? Saan nag-start yung river? Dagupan. Dagupan, hanggang Lingayen, dulo-dulo yan. Lingayen. Dagat yan. Tapos para sila lalabas. Tapos yung Agno, na papasukan tayo ng freshwater. Kaya yung tubig natin, timplado. Kaya naging brackish. So yung tubig na yung Dagupan, Bimali, Lingayen ay saltwater yan. Tapos yung Agno, susulpot sa kanya, kaya nagiging brackish siya. Tapos yung type ng soil natin, Dagupan, Lingayen, Dagupan, medyo maganda sa tubo na natural food.
Kaya ang isda natin dito, bakit sabi nila, bangus na Masarap. buka, sarap, pinakamasarap sa buong mundo. Okay. Ang observation ko, dahil sa combination niya ng natural food, Mhm. kahit sa ilog may natural food, kahit fish pen eh. Tapos noon, pinakain mo ng commercial feeds, gumanda yung resulta. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.